Mula Quezon, hatid ang saya. Chami pansit, panalong panalo na. Tamis at anghang, tamang timpla lang. Bawat subo mapapa, ang sarap naman. Chami pansit, tamis anghang ang dating. Swak sa panlasang Pinoy, talagang patok sa dining. Sulit sa bulsa, busog ka pa. Chami pansit, ang saya sa bawat mesa. Kamusta mga kabiyahero? At ito na naman tayo sa isa na namang araw ng biyahe at kainan dito pa rin sa Tonyo Biyahero Channel. Ako si BRB, Basti Batistis, at samahan niyo ako ngayon sa isang tsamihan dito sa Quezon City na minsan na natin nakainan noon at babalikan natin siya ngayon. Tara, samahan niyo ako guys! Okay, so mga kabiyahero, kasama ko ngayon si Basti at nandito kami ngayon sa Chami Pansit. Pansit. Yes, nandito kami sa Socorro, Barangay Socorro, Quezon City at dito nga nalipat. Kung dati na natin napuntahan na to sa Pituason, pero ngayon nandito na sila sa May Liberty Avenue dito sa Barangay Socorro, Quezon City. So ito nga yung sikat na tatak Quezon Province na Chami. So, muli natin sa nabalikan mga kabiyahero dahil hindi natin sila dito sa project po. Kaya nandito tayo. So ngayon, nandito rin para tikman nila yung kain na miss namin ito kasi ito natikman ko na ito. Actually kanina natikman ko na yung pancit canton kasi dito ako nag-breakfast. So ito naman ititikman natin ulit yung chami. Saka yung, ano to, yung vinegar fried chicken. Kasi nanay talaga yung nabulong ko na. Marami. Let's go! So ito rin yung tinikman natin 3 years ago kasi na-vlog na namin ito. Actually hindi ko mga matanda ko alin siya. Parang lomi yata yung Hindi, ito. pero ano kami chami din mismo. Ito mismo yung Chami mismo. So that was 2023, October. Pinalitan ko kanina eh. According kay nanay kanina, parang 6 months lang ata sila dun sa dating lang pwesto. So hindi na sila nakapag-win, kaya nalipat na sila dito. So ano na sila, more than 2 years na sila dito ngayon sa bagong nilang pwesto. Tikman natin itong kanilang chicken vinegar. Ano pa rin yung lasa? Sarap pa rin. Walang nagbago. Tapos ito is, ano to? Silog, ano? Chicken silog. Chicken soup. Mga palalagyan ano sila sa online. So marami din parang niluluto sa nanay dito. Mga magulang, ganyan. At ito yung mga food orders gano'n. So dalawin nila yung kanilang Facebook page. Ito pala yung salo-salo. Good for 2 or 3 siguro. Pwede na to. Pwede. 199 pesos. Yung rice nila, ano, buwagap siya. Hindi siya yung parang mamantika, ganun, greasy. Hindi ganun. So, buwagap yung rice niya. Yun yung gusto kong klase ng rice. Ako dahil tao noodles ako, ito naman ako. Kahit nakakain ako ng pancit canton kanina, chami naman ang tirain ko. Namili ko lang kasi ako sa noodles. Kahit kapag ipahit mo ito sa kanin, okay lang sa akin. Kagayat po kayo. Si tatay nga pala isa. Buong pamilya sila dito na nagtatrabaho. So, si tatay in charge sa pagkayat ng mga sibuyas, yung bawang, yung mga rekado ba? Ano, yung mga rekado ba? Oo. Doon po kayo nakatoka. Tapos si nanay talaga siya yung pinaka-chef. Pinaka-chef natin. Busy kaya. Nakatulong-tulong silang lahat, pati yung mga anak niya, yung mga anak na dito. Naka-share and ito, lahat ng dito. Kung pamilya nila yung mga So yung mga anak nila yung nag-deliver. Tapos mga online pagka mga orders. Ayun. Thank you po na so modern. Medyo natuyuan na kasi Ito yung kasi namin kakasot namin mga ayun. Na-absorb na niya yung trabaho. Pero masarap pa rin naman siya kasi
Talagang nanoot na yung sabaw eh. Kaya lang, naubos ko na kasi kakadaldal nito. Tikman na rin natin yung chami. Hindi mo makapaganda yung tikman. Baka mamaya maubos yung basket. Baka, ubusin ko talaga yan. Nakakot mo sabaw. Tayo. So, kaya yun pala. Una malalasama talaga yung tamis niya. Yung sweetness. Sa Quezon po ba, kilala po itong ganitong, anong pagtawag mismo sa Quezon pag ganitong pansit? Sama ito. Kami o. Kamisan. Kami talaga. Kamisan. Tamis ang Kami ang ham. Kumbaga sa Lukban Quezon naman, yung pansit hap-hap, Oo. yun naman yung medyo maasim na version. Kasi nilalagyan ng suka. Pero din po kami dito yun. Napili kami sa yan, pagdaanan kasi kaya sa Riyaya. sa liyaya. Yung Mickey, galing sa Riyaya yun. Kasi talagang puro galing Quezon po lahat yung mga noodles po ninyo. Oo, kasi talaga na galing yan. Tata Quezon Province talaga. So parang nakikita kayo pumunta ng Quezon Province. Pero dito kayo kakain. Pangit ang mga dito yung Niki. Malat. Opo. Totoo po. Totoo po. Kaya nga hinahanap din talaga namin yung mga talagang galing province yung noodles eh. Tamis ang ham. Tamis ang ham yung chami, tapos lagyan natin ng maasim. Tingnan natin kung bagay ba yung lasa. Ako yung natutuwa, no? Kasi pag kumain ka ng noodles dito, iba yung lasa niya kasi compared sa mga ordinary noodles na nakakain natin, Oo. mga karinderya kasi. Yun, iba yung lasa talaga. Ito, iba yung lasa nito eh. Tamang galing talaga. Parang inang ka talaga siya sa ano. Sa ibang lugar. Hindi siya yung readily available sa market dito. Yung noodles po, kayo na po gumagawa rito o Hindi po. kailangan sa May nagagawa talaga sa Sa Quezon. pero sa ina. Yung tamis niya, hindi siya yung tamis na ano eh. Matamis na matamis. Sakto lang. Sakto lang yung tamis. Ah, grabe. Hindi yung mahilig sa ano. Hindi yung mahilig sa pansit. Pero kahilig-hilig sa pansit ka, Ayoko nga. ayaw niya yan. Ayaw niya yan. Hindi ako kumain pa ako ng pasita. Partida. Yan yung branch niya kanina. Hey, hey! Tara na! Chami Pansit na! Mula Quezon, hatid ang saya. Chami Pansit, panalong panalo na! Chami Pansit, tamis ang hang ang dating. Swak sa panlasang Pinoy, paborito nating lahat. Alright mga kabiyahero, at kasama natin ngayon ang nagluluto ng masarap na pagkain dito sa Chami, si Nanay Amalia, o kung tawagin dito ay Inay. So kamusta po Nanay Amalia o Inay? Sabi nga dito sa sa Chami, Inay knows best. So talagang knows niya talaga kung paano talaga yung gusto ng mga tao dito kasi ang sarap talaga ng luto ng Chami dito. Paano po kayo nagsimula dito ngayon sa Barangay Socorro? Eh, nung pagkatapos po namin doon sa ano yan? Sa Project 4. Naghanap po kami ng malilipatan. At gusto nga ng mga bata ay ano, magkaroon kami ng tirahan din sa dito na hindi na rin kami uwi ng ano, kung saan. Eh di pumayag naman po ako, hala, maghanap kayo. Eto na nga, malaki ang upa. Pero at least medyo malaki-laki din yung pwesto. Malaki din naman yung Malaki pwesto. nga po ang pwesto, malaki nga nga yung ang upa. upa. Nakakaraos naman po kami sa pangaraw-araw, kaso lang ganun. Wala kami naisip. Hassle lang sa pambayad ng Mm. bahay. Paikot lang namin yung aming benta Ah. sa araw-araw. So, yung mga ano niyo po ba, yung mga noodles niyo po, saan niyo po inaangkat? Yay sa ano, tawag nito?
Sariaya. oo. Sariaya. Pero sa Lucena yung ginagawa. Pero ano yung nagsusupply na sa inyo, mga taga Sariaya? Sariaya. Doon kami, dahil tabing karsada kasi yung kinukuha namin. Pagdaan ng sasakyan, hindi madali. Kasi obvious ko na yung lasa kasi ng noodles nyo, hindi yung pangkaraniwan dito sa sa Manila na Hindi ko natitikman pwede namin. talaga pag dito ang making. Hindi ako napayag, maalat kasi. Opo, kaya iba yung lasa ng noodles nila nanay kasi nanggagaling pa ng Quezon mismo. So, Nay, ano ba yung una yung tininda rito bukod sa Chami lang talaga, Chami lang unang-una. So, saan ka na lang sumunod yung mga rice mills? Oo, ba? yun. Dito na kami nag-rice mill. Pero sabi nga ni nanay kanina, although may pwesto na dito, pero prefer talaga nila yung mga online. May mga marami talaga sila mga online orders din. So gano'n pa po kayo na ma-manage yung oras niyo? Paano niyo pa na ma-manage yung oras? Ina-advance ko na lang ang oras. Kasi nga, parang Halimbawa, advance order sila. May order sila ngayon. Bukas na maga, alas 7 ang pick up. Kailangan gumising ka na naman alas 4. Ganun. Para Pagdating ng pick up ng 7, nandyan na, nakaprepare na. dito na kayo uli dito na kayo uli kayo sa store. Kasi nga, malalo yung mga big orders nila, di ba po meron kayong mga lutong ulam din talaga na niluluto. Pang maramihan naman yun. So mamaya makikita nyo din sa mga menu kung ano yung mga available na luto talaga ni nanay. Lahat to ay luto ni nanay mismo, ni inay. Ayun, maraming mapa beef, chicken, pork, tsaka seafood na yun, may ganun, no? Order lang talaga. Order lang talaga kayo. Order na lang kayo. Luluto na ni nanay. Wala na kayong poproblemahin. Pero, meron po bang pinagmulan po yung pangalan po ng Chami? O talagang dahil lang po dun sa niluluto ninyo? Meron po bang... Talagang tawag sa kayo sa inyo, Chami. Hindi nyo pa pinangalan po sa mga sa mga anak nyo or ano? Kasi talagang... Chami talaga ang sa kayo sa kasi para yun talaga yung pinakasikat Dahil talaga. kasi dati ako sa kantin talaga ako nagtatrabaho. Maliliit pa yung mga bata. So sa Chamihan din po talaga kayo nagtatrabaho before? Yung malaking kantin. Abo. Kainan lang talaga ng mga biyahero, mga umuwi ng Bicol, mga biyahero. So talaga yung mga panlasa talaga ng Chami from Quezon talaga yung nadala nyo dito sa QC. Sabi nung anak ko, inay, magtsamihan tayo sa Maynila. Bahala ka ako kayo. Pero Ayun. kitang-kita naman natin, pumatok talaga yung Chamihan ni Mami, ni Inay, no? Kasi talagang, sabi ko nga, yung lasang probinsya talaga na nadala dito sa Manila. Kasi bihira makakatikim ng ganun dito eh. Yung mga talagang original na recipe from province. Bihira kami makatikim dito sa Manila. Kasi ako, Manileño ako, dito talaga ako lumaki. So, salat kami sa panlasa ng lutong probinsya ba? Ganun. So, pag natitikman ko ng mga ganito klaseng pagkain, na-amaze ako. Ganun. Kasi, hindi kami sanay sa mga ganung luto. Pero yung pagdating po sa ibang ulam po, ano po yun? Original recipe nyo po o dahil wala din po doon sa kantin na pinagtrabahuan? Meron din talaga yun. Nanonood lang ako doon sa mga kusinera doon. Dati kasi akong waitress, no? Ako'y bata-bata pa. Ngayon, sabi nung busing ko, bumaba ka na, marunong ka naman pala eh. Natuto na lang kayo habang tumagal yung panahon. Nanonood lang ako eh, kasi habang ako nag-airline ng order na isi-serve ko. Yun. Paano po dumating yung pagkakataon na yung ma-absent po ba yung cook? Oo, ma-absent. Pumasok ka na niya at marunong ka naman. Bahala na ka ako kung anong lasa. Tapos simula nun, kayo po yung nagluto ng mga ano. Nano na ako sa pagluto. Hanggang sa naging linya na po ng pagluluto, naging passion nyo na yung pagluluto din talaga. Every 30 years yata ako dun sa kantin na yun. So, 30 years na po kayong nagluluto? Hindi, kasi waitress dati ako. Baka na, may 30 years May 30 years na. Pero noon po talaga, hindi po talaga kayo nagluluto? Ganun. Doon, nung una kong pasok doon sa kantin, hindi ako nagluluto. Waitress, muna ako. Aba. Tapos na ako yung matuto na nga, hindi napasok yung mga magluluto. Tinatawagan ako. Pasok ka niya, tulaan niya silang hindi niya pumasok si ganon. Marunong ka na naman niya, pumasok naman ako. Gusto kong magluto eh. Kalipat sa inyo yung gagawin kasi wala na sila ng trabaho. Malapit na naman sa amin, lakad lang yun. So, muli, ang Chami Pansit ni Inay Pasok po. ay nandito po sa 34 Liberty Avenue, Barangay Socorro, QC. Kaya, so wala na po sila sa Project 4, nandito na po sa Barangay Socorro. Kung ang magiging landmark po nito ay yung Main Avenue,
Yung SM Hypermarket. So bandang likod lang sila. So as along 8th Avenue and Liberty Avenue, makikita nyo na itong Chami. Kaya subukan nyo na yung Chami ni Inay. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. Patuloy niyo pong samahan, YouTube channel, Tunyo Biyahero. Nagkita tayo ulit sa susunod ng biyahe at kainan ka biyahero. Bye-bye! Isang napakabusog na araw na naman mga kabiyahero at samahan nyo ako ulit sa mga susunod na araw sa paglilibot natin dito sa iba't ibang lugar dito sa Maynila at pakatikim ng mga iba't ibang masasarap na pagkain. Dito pa rin sa Tonyo Biyahero Channel. Ako pa rin si BRP Basti Batistis. Lagi niyong tatandaan, stay healthy and keep yourself wealthy. Bye-bye!